Alright, pusap sa inyo mga kababayan. Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan, napakaganda po nito. Kasi alam nyo po ba na ito po mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, hindi po natin alam kung saan na po lumipad ang kanilang mga utak mga kababayan o ang kanilang tamang pag-iisip. Kasi saan ba naman kayo nagkatala na binigyan nila ng kahulugan mga kababayan yung naging interview ni Secretary or DILG Secretary John Vic Remulla about daw po mga kababayan dun sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte, na kung saan mga kababayan ang pinapalabas po ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ay pinagplanuhan daw pong apat mga kababayan na PBBM, John Vic Remulla, Eduardo Año at saka po nitong si Gibucho Doro yung pagsusuplong daw po or pagtatraidor kay Duterte, na kung saan isinubo daw sa ICC. Pero alam niyo po ba mga kababayan na ito pong tinutukoy ni Secretary John Vic Remulla dun po sa kanyang interview kay Ma'am Pinky Webb, na kung saan nabanggit po ang pangalan ni PBBM, ni Eduardo Año, ni Gibucho Doro mga kababayan, yan po ay pumapatungkol dun sa pagpapanatili ng kapayapaan dito po sa ating bansa. Dahil alam naman po natin yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, kahit mali na yung kanilang sinusuportahan, ipinaglalaban pa nila. Lalo na mga kababayan, kung basta na lamang i-implement yung ariswaran kay dating Pangulong Duterte, especially kapag napapalibutan siya ng kanyang mga taga-suporta, baka magkaroon ng kaguluhan. Kaya yung tinutukoy ni Secretary John Vic Remulla na ang nasa likod daw, nakasama niya nagplano, itong si PBBM, si Eduardo Año, si Gibucho Doro, yun po ay pumapatungkol doon sa pagpaplano na mapanatili ang kapayapaan dito po sa ating bansa. At dahil po dyan mga kababayan, sinakyan po yan ng napakaraming taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at pinapalabas nila na nag-traidor etong si National Security Advisor Eduardo Año dito daw po kay dating Pangulong Duterte. Paano naman po nila nasabi na nag-traidor etong si Secretary Año dito kay dating Pangulong Duterte? Ang pagkakaalam ko mga kababayan, yung katapatan ni Secretary Año nasa Pilipinas, nasa Republika ng Pilipinas, nasa konstitusyon at inirerespeto niya yung chain of command. So ngayon, paano naging traidor yon? Kaya kung titingnan nyo mga kababayan, hindi ko nga alam kung nasaan ba ang tamang pag-iisip nito mga taga-suportang ito ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, meron po tayo nakitang balita. Eto, galing po dito mga kababayan sa latest news. Ikinekredit po natin sa kanya yan. Kasi lahat ng sinasabi po dito talagang totoo. Kasi unang-una, ang pinupunteriya ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ay eto pong si Secretary Año mga kababayan, na kung saan pagkatapos daw na kinuha ni dating Pangulong Duterte at naging tauhan sa termino daw po ni dating Pangulong Duterte, parang ipinagkanulo o tinraidor daw ni Secretary Año etong si Duterte. So ngayon mga kababayan, patutunayan natin na mali sila. At yung utak ng mga DDC at mga kababayan o mga taga-suporta ni Digong talagang lumipad na or nawala na talaga sa kanila mga kababayan. Ibig sabihin, talagang gagamunggo yung kanilang mga utak. Patutunayan po natin na ito pong si Secretary Año, ang katapatan niya ay nasa Pilipinas at wala sa kung kanino man ang mga Poncio Pilato na mga politiko po dyan. So ito, basahin po natin mga kababayan, itong nakita nating balitang ito galing po sa latest news. Sabi po dito mga kababayan, nag-traidor ba si Secretary Año kay PRRD? Ang sagot, hindi traidor si Secretary Eduardo Año. Bakit daw mga kababayan? Eto, dahil kung babasahin natin, may punto po kasi etong sinasabi dito. Eto daw, sa panahon na ang politika ang madalas na nagdidikta sa pamamahala, kakaunti na lamang ang mga lingkod bayan na nananatiling matatag sa kanilang tungkulin. Walang bahid ng personal na ambisyon o pagkiling sa anumang partido. Isa sa kanila si National Security Advisor Eduardo Año, isang opisyal na ang dedikasyon sa Republika ay higit pa sa administrasyon at politikal na paninindigan. Dahil kung tutusin mga kababayan, si Secretary Año po kasi ay lingkod bayan, tauhan ng bansang Pilipinas. Bansang Pilipinas po at Republika ng Pilipinas yung pinaglilingkuran niya, hindi si Duterte. At alam naman po siguro yan ni dating Pangulong Duterte nung naging tauhan niya, eto pong si Secretary Año. Ang problema kasi mga kababayan, ang iniisip ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, nag-traidor
etong si Secretary Eduardo Anyo dahil daw mga kababayan nakipagtulungan para maaresto etong si Duterte ng mapayapa. Hindi po nila naiintindihan at hindi nila magets yung sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ito pong ginawa nila na kooperasyon with BBM, Secretary Anyo, Gibu Chodoro at dito kay John Vic Remulla pagpapanatili po ng kapayapaan para maaresto ng mapayapa itong si dating Pangulong Duterte di umano nang hindi po makakapagdulot ng kaguluhan sa mga kababayang Pilipino natin. Ang iniisip kasi ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, yung apat po ang nagsama-sama para isubo sa ICC etong si dating Pangulong Duterte, pero hindi po nila alam na yung tinutukoy ni John Vic Remulla pagpapanatili ng kapayapaan dito sa ating bansa nang hindi makakapagdulot ng kaguluhan. Kasi alam naman po natin na si dating Pangulong Duterte ay may bisa pa rin yung salita niya, lalo na doon sa mga bulag niyang taga-suporta na nakikinig po sa kanya. Natural, kapag ka inaresto yan sa Davao at hindi napagplanuhan ng tama, magkakaroon ng kaguluhan at marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang baka masaktan at madamay. Yan ang hindi alam ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Sabagay, yung iba naman dyan hindi talaga nag-iisip. Ano po sasabi pa dito? Ito daw. Si Anyo ay hindi isang politiko. Siya ay isang profesional na sundalo na nag-alay ng 38 taon or 38 na taon ng kanyang buhay sa pagsiserbisyo sa bayan. Pinapangalagaan ng demokrasya, pinapanatili ang seguridad at pinapatupad ang batas. Ang kanyang mahabang serbisyo sa gobyerno ay patunay na siya ay isang tunay na lingkod bayan. Ay mismong sinabi dito na si Secretary Anyo dati pong sundalo mga kababayan na nag-alay ng 38 na taon. Ibig sabihin 38 na taon na nagserbisyo sa ating bansa. Alam naman po natin mga kababayan, kapag ka ikaw ay sundalo or galing ka sa army, alam mo na yung pinaglilingkuran mo ay ang konstitusyon at ang Republika ng Pilipinas, hindi kung sino mga politiko dyan na Poncio Pilato. So sabi pa dito mga kababayan, ito daw, sa ilalim ni Pangulong Noynoy Aquino, siya ay naging commanding general ng Philippine Army sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines or etong AFP at kalaunan ay naging kalihim ng Department of the Interior and Local Government, DILG. Ngayon sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., siya ay hinirang bilang National Security Advisor at Director General ng National Council or etong NSC. So ngayon mga kababayan, yung nagsasabi po dyan na eto pong si Secretary Anyo nagtraidor kay dating Pangulong Duterte, nasa sa isip nyo lang yan. Kasi kung ikaw ay taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, talagang sarado yung pananaw at isipan mo. Kasi nga, unang-una, ang nakikita mo, puro masama sa mga taga-gobyerno. Hindi mo nakikita yung magandang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya ganun na lamang siguro mga kababayan, talagang kakitid ang utak ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Duterte. Biruin nyo bakit pinagkatiwalaan ni dating Pangulong Duterte etong si Secretary Anyo? Isa lang mga kababayan, kasi tapat siya sa kanyang serbisyo, sa kanyang trabaho sa Republika ng Pilipinas. Kung tutuusin mga kababayan, pwedeng hindi siya kuhanin ni dating Pangulong Duterte dahil unang-una, dati siyang nagserbisyo sa panahon ni Noynoy. At kung tutusin, pwede siyang hindi kuhanin ng gobyerno ni PBBM dahil nagserbisyo siya sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi, kinuha pa rin siya mga kababayan ni PBBM dahil nga unang-una alam naman ng presidente na ang tungkulin ni Secretary Anyo ay para talaga sa mamamayang Pilipino, hindi para sa kung kanino mang politiko dyan. Kaya yung mga nagsasabi dyan na tinraidor ni Secretary Anyo itong si dating Pangulong Duterte, mas masakit pakinggan kung ang tinraidor ni Secretary Anyo ay ang Republika ng Pilipinas at ang konstitusyon at ang batas mga kababayan. So gaya nga ng sabi na Atty. Claire Castro, hindi pwedeng ihinto yung pagpapatupad ng batas dahil lamang sa naging tauhan ka or may utang na loob ka dun sa isang politiko. Kailangan talaga mga kababayan, walang nakalalabag sa batas or walang nakakataas sa batas kahit pa presidente ka.
kapag ka ipinatupad ang batas, obligado yung mga tao natin sa gobyerno na gumalaw para maipatupad yung batas na yan. Ano po, so dun sa kaso ni dating Pangulong Duterte, lumabas yung arrest warrant, ipinadaan sa Interpol, natural ang gagawin ng mga tao natin sa gobyerno ay magpaplano kung paano ma-implement yung arrest warrant kay dating Pangulong Duterte ng mapayapa. Hindi para isubo sa ICC, kung hindi para ipatupad yung mapayapang pag-aresto dito po sa ating bansa. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin mga kababayan. Eto pa daw. Ano ang ipinapakita nito? Ang kanyang katapatan ay para sa bansa, para sa konstitusyon. At sa sino mang halal na pangulo, hindi sa isang individual o partido, hindi siya kailanman lumihis sa kanyang prinsipyo ng tapat na paglilingkod na inuuna ang bayan bago ang sarili. Hindi tulad ng maraming nasa gobyerno, hindi naglalaro ng politika, si Anyo wala siyang hinahabol na kapangyarihan, lampas sa kanyang mandato. Hindi siya nagnanais tumakbo sa halalan. Ang kanyang panuntunan ay malinaw na sumusunod sa chain of command at iginagalang ang konstitusyon. Dahil dito ang anumang pagtatangka na idikit siya sa mga politika na naiintriga ay hindi lamang katawa-tawa. Ito ay isang sinasadyang pagbaluktot sa kanyang tunay na papel. Biruin nyo ipinapakita dyan na si Secretary Anyo, mga kababayan, ay tapat sa konstitusyon, hindi po sa kahit na kanino man na politiko. Tandaan nyo po yan palagi. Kasi baka mamaya hindi nauunawaan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte yung sinasabi mga kababayan na katapatan sa konstitusyon at saka po sa chain of command. Kasi sa totoo lang, malaki ang paggalang mga kababayan ni Secretary Anyo sa Republika ng Pilipinas at sa sinasabi ng batas. Kaya wag nyo siyang sabihan na nagtraidor kay dating Pangulong Duterte kasi kung meron mang traidor kay dating Pangulong Duterte, si ano yon? No comment! Anyway mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto pa daw, yan. Tingnan na lang natin ang kontrobersiyang bumabalot sa pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ICC. Ang naging papel ni Anyo sa isang pagpupulong sa Malacanang noong nakaraang linggo ay upang siguraduhin na hindi ito magiging isang krisis sa pambansang seguridad. Ang kanyang tanging layunin ay panatilihin ang katatagan ng bansa, wala nang iba. Wala siyang kinalaman sa pagpapatupad ng ICC warrant. Ang pagpapatupad nito ay nasa ilalim ng mandato ng Department of Justice DOJ at Philippine National Police PNP. Si Anyo ay gumampan lamang ng kanyang tungkulin upang tiyakin na walang magiging banta sa pambansang seguridad. Ayan or hindi makakapagdulot ng kaguluhan sa ating bansa. Yan po kasi mga kababayan talagang katotohanan dyan. Yung sinasabi ni Secretary John Becremulia mga kababayan na binanggit yung pangalan ni Secretary Anyo, ni PBBM, ni Gibu Chodoro, yun po mga kababayan ay pagpaplano para panatilihin ang kapayapaan dito sa ating bansa at para panatilihin na maayos ang seguridad ng bansa. Hindi nyo po ba maintindihan yon? Yung mga nagsasabi na traidor, etong si Secretary Anyo kay Duterte, wala dapat siyang ipag-traidor kay Duterte kasi hindi naman kay Duterte yung katapatan niya. Ang katapatan niya ay nasa Republika ng Pilipinas. Ano po, sakanin niyo siya sabihang traidor kapag ka-Republika na ng Pilipinas yung ipinagkanulo niya, gaya ng sinasabi ninyo. Pero hindi naman Republika ng Pilipinas dahil nagiging tapat pa rin siya sa konstitusyon at sa chain of command. Kung sino yung nakaupong presidente, yun po yung sinusuportahan niya at hindi kung sino mang mga politiko dyan. Ano po, so ngayon sabi pa dito, ito pa daw, ang katotohanan walang lihim na operasyon, walang covert intelligence work, ang presensya ni Duterte sa Hong Kong, maging ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas, ay ang alam ng publiko, walang anumang espiya o operasyong lihim na isinasagawa. Ang pag-aresto ay isang legal na proseso, hindi isang conspiracy ng gobyerno. Tama nga naman, kasi may warrant of arrest na pinagbabasihan na ipinadaan sa Interpol at may commitment ang Pilipinas sa Interpol. Dahil unang-una malaki ang utang na loob ng Pilipinas sa Interpol dahil nga napakinabangan natin yan nung panahon na inaresto etong si Alice Guo
ano po sa ibang bansa at itong si Arnie Tevez sa Timor-Leste. Kaya kung tutuusin, napakalaki ng utang na loob natin dyan po mga kababayan sa Interpol at hindi tayo pwedeng humindi. Kaya kung tutuusin, eto pong ating gobyerno mga kababayan ay may obligasyon na gampanan yung tungkulin natin sa Interpol kasi kabahagi po tayo niyan. So sabi pa dito mga kababayan, sa panahong maraming opisyal ang inuuna ang pansariling interes, kailangan natin ng mas maraming lingkod bayan na tulad ni Eduardo Año, mga profesional na inuuna ang tungkulin kaysa ang sarili, ang serbisyo kaysa sa ambisyon at ang kanyang republika kaysa sa politika. Tama po. Sabi pa dito mga kababayan, ipinakita ni Año na hindi kailangan may kulay, ang mabuting pamamahala, ang mahalagang integridad, disiplina at edukasyon sa serbisyo. Ang kanyang katapatan ay hindi sa isang tao o partido, kundi sa isang konstitusyon, mga demokratikong institusyon at sa sambayan ng Pilipino. Habang ang iba ay gumagawa ng intriga, nananatili siyang matatag sa pagbabantay sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Habang may ilan na nag-iimbento ng kasinungalingan, siya ay naninindigan para sa katotohanan. Ang kanyang presensya sa gobyerno ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na serbisyo publiko ay hindi isang palabas, ito ay isang responsibilidad. Sana maalala yan at sumiksik sa kukote nitong mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kasi alam nyo, sa totoo lang, masama po yung sobrang panatiko. At masama din po yung sobrang sumusuporta at umiidolo kayo kasi minsan nakakabobo po yan. Kaya dapat ang gawin nyo po, mag-research kayo, pag-aralan nyo yung issue bago kayo gumawa ng kasinungalingan at paninira laban po sa gobyerno. Kasi sa totoo lang nakakabobo talaga yan. Kapag ka sobrang panatiko kayo, bulag kayo sa katotohanan. Kaya dapat ayusin nyo na yung mga sarili nyo. Mamaya 2026 na, magbago na kayo, 'di ba? Yung mga taga-suporta diyan ni dating Pangulong Duterte, tanggapin niyo na yung katotohanan na hangga't hindi lumalabas yung desisyon ng ICC, hindi makakalabas doon si dating Pangulong Duterte. Ano po sasabi pa dito? Sa harap ng mga walang basihang akusasyon, isang bagay ang malinaw. Si NSA Año ay isang sundalo sa puso at diwa, isang tunay na lingkod ng bayan. Yan po yung pagkakasabi dito. Kaya nga hindi ko maintindihan yung nagsasabi na tinraidor daw ni Secretary Año etong si dating Pangulong Duterte. Unang-una maliwanag naman yung sinasabi dito. Ang katapatan ni Secretary Año ay nasa Republika ng Pilipinas at nasa konstitusyon at higit sa lahat inirerespeto niya at iginagalang niya yung tinatawag na chain of command, lalo na kung yan ay galing sa kautusan ng Republika ng Pilipinas. Ano po mas masakit mga kababayan, pakinggan, kung etong si Secretary Año ay nagtraidor sa Pilipinas. Pero hindi naman siya nagtraidor sa Pilipinas, bagkos ang pinapangalagaan niya ay yung seguridad ng bansang Pilipinas at ng Republika ng Pilipinas. Kaya yung mga taga-suporta dyan ni dating Pangulong Duterte, magbago na kayo. Aba, huwag basta nakapatong ang utak. Mag-analyze din kayo, magbasa-basa din kayo at intindihin yung mabuti yung sinasabi ni Secretary John Vic Remulla bago kayo gumawa ng kasinungalingan. So eto mga kababayan, sa totoo lang napakalaking saludo kay Secretary Año. Kasi unang-una, kahit pa naging tauhan siya ni dating Pangulong Duterte, umiral pa rin mga kababayan sa kanya yung pagsunod at pagsuporta sa Republika ng Pilipinas. Hindi po sa kung kanino man na mga politiko dyan. Sana pamarisan at tularan pa siya ng mga kababayang Pilipino po natin na nasa serbisyo na ang unahin ay responsibilidad nila sa Pilipinas at tungkulin nila sa Pilipinas, hindi po mga kababayan yung kanilang pangsariling interes. Ano po? So anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento po ninyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin na ito about po dito sa sinasabi nila na ito daw pong si Secretary Año ay nagtraidor kay dating Pangulong Duterte na wala namang basihan at wala namang katotohanan. Hindi lang nila masyadong naintindihan na yung sinasabi ni Secretary John Vic Remulla na nabanggit ang pangalan ni PBBM, Gibo Teodoro at na itong si Secretary Año at saka nitong si John Vic Remulla mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na yun po
ay pagpaplano para panatilihin ang kapayapaan dito po sa ating bansa. Ano po, so comment below na lamang po kung ano po ang opinion ninyo at komento ninyo hingil po sa topic na ito na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam mga kababayan, ay nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.